Super Serena, Queen of Flowers, Miss International Queen, Philippines, Miss Los Angeles Pride, runway model, and actress in the US, breadwinner of the family, maganda, but there's something different from him. Sabel Gonzalez, yan ang bansag ng mundo sa akin noon. Subalit sa kabila ng fame, hindi nila alam na may tinatago pala akong sekreto ng aking nakaraan. I was sexually abused when I was 6 years old. Lumaki ako na walang kalinga ng tatay. Ang nag-aruga sa akin ay aking lola. Sometimes I used to live with my mom, but I don't have a good experience with her because of the physical and verbal abuse. Growing up, mahirap isipin na bakit mayroon akong ganitong sitwasyon. Kung bakit ako binigyan ng ganitong buhay. Family broken, salat sa pangangailangan, binubugbog, binubuli, sa school, rejection, at walang pagmamahal sa loob ng tahanan. Kaya naghanap ako ng pagmamahal at doon nagumpisa ang aking journey na namuhay bilang isang transgender woman upang hanapin ang pagmamahal na ninanais ko. I also experienced the same-sex marriage in the USA and having a partner for almost 3 years. But despite of this achievement, why I'm still broken and feel empty, deeply inside in my heart, in my inner being, I ask God, what is the purpose of my life living in this world? Back 2018, I personally encountered the Lord in my life. I became a Christian and I had the chance to serve and work full-time in the ministry. Sharing my life testimonies every churches and showing to people that I am a man now physically. I thought that I am totally healed and portraying a good example of being a Christian na dumating na rin ako sa point sa pagiging self-righteous. But deep inside in my heart, there are struggles that I'm afraid to tell to anybody, even in my small group and the group leader, dahil merong pressure and in denial. Because I don't know kung maintindihan nila ako or I will get judged and be discriminated inside the church until one day, I left the church and I started to live again on my own. 3 years pa ako ulit na bumalik sa dati kong pamumuhay. At napakahirap po yun na wala akong malapitan at mapuntahan na uunawa sa akin. But the time, nakilala ko po doon si Pastor Ronnie at doon po ako sa kanya humihingi ng mga advices kung paano niya napagtatanggupayan yung pamumuhay niya at kung paano siya nagpapatuloy sa relasyon niya sa Panginoon. But praise God, last 2023, dinala muli ako ni Lord sa Back to the Garden Retreat kung saan isa sa mga member ng Living Free Ministry in CCF Church ang nag-invite sa akin. Because of the Living Free Ministry, I found a new family to grow in my faith who can understand and relate to what I'm going through, especially sa may mga katulad ko na struggle sa same-sex attraction. Muli akong kinatagpo ni Lord sa retreat at pinaalala at pinaramdam niya sa akin ang kanyang pagmamahal with no condemnation but with only unconditional love and compassion and truth. On that day, I recommitted again to Jesus Christ as my Lord and Savior. Hebrews 13:8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. It's not easy journey, but I praise God dahil binigyan niya ako ng church who can accept me despite of my struggles and physical appearance. He also gave me a group leader and a mentor who's guiding me and leading me to God, which is isa siyang straight na lalaki. At doon ko naramdaman ang pagkakaroon ng brotherhood and there's a healing. Ngayon, ginagamit na ako ng Panginoon to have compassion and minister the LGBT people through online discipleship group, leading them to God, to guide them in their journey, and to start a new life and identity through Jesus Christ. By God's grace, 1 year na po ang aming discipleship. Now, I am secured with my identity and embracing my true and real gender as a man of God. At isa po sa tumutulong sa akin para ma-overcome yung trauma ko from my childhood, kasama ko po ang aking pamilya. God is transforming me to the person that He wants me to be. Not there yet, but I have faith that He will accomplish His plan for my best and for His glory. Lately, we went to Thailand at doon po kami nagkaroon ng fellowship with the other nations. Napakaganda po masaksihan na hindi lamang po kumikilos ang Panginoon dito sa Pilipinas, but in every nations. Nakilala po namin ang kwento ng iba't ibang nasyon na kung saan binabago po sila ng Panginoon. At isa po sa mga pinakamaraming delegates ay ang mga Chinese.
At dahil po doon sa kanilang mga life story na binago ng Panginoon, we are empowered to move forward at to continue na iparating sa mundo na wala pong imposible sa Panginoon. To me, the new meaning of LGBT is love God, believe, and transform. This is my mission, to serve God, to honor God, and to be Christ-committed follower who will make a Christ-committed follower. Only by His grace, I am restored and identified as a son of God. To God be the glory po.